Hello! Magandang araw! Kami po ang ika-6 na grupo at amin pong tatalakayin ang tungkol sa nabubulok at di nabubulok na basura. Kaya sana ay maging relax kayo, makinig at matuto sa mundo ng basura. Ang basura mula sa iba't ibang pinagmulan ay isang lumalaking problema sa kapaligiran dahil sa dami ng basura na ating nalilikha araw-araw. Ang nabubulok na basura ay mga sangkap na maaaring mabulok o masira ng mga mikroorganismo at iba pang buhay na organismo. Ang mga ito ay kadalasang nagmumula sa mga halaman at hayop. Ang di nabubulok na basura ay karaniwang binubuo ng mga inorganic na materyales tulad ng plastic, lata, kemikal, bote at iba pa. Parehong may masamang epekto sa kapaligiran ang nabubulok at di nabubulok na basura dahil nagdudulot ang mga ito ng polusyon na nagpapahirap sa ating tirahan na maging angkop para sa pamumuhay. Ayon sa 2019 Basel Convention, ang basura ay mga sangkap o bagay na itinatapon, nilalayo na itapon o kailangang itapon alinsunod sa mga probisyon ng pambansang batas. Artikulo 5, Basel Convention, 2019. Ayon sa Organisasyon for Economic Cooperation and Development o OECD, ang basura ay mga sangkap o bagay bukod sa radioactive materials na saklaw ng iba pang pandaigdigang kasunduan na itinatapon o nire-recover, nilalayo na itapon o i-recover o kinakailangan alinsunod sa mga probisyon ng pambansang batas na itatapon o i-recover. Alam nyo ba na mayroong dalawang pangunahing kategorya ng basura? Ito ay ang di mapanganib o solidong basura at mapanganib na basura. Ang di mapanganib o solidong basura ay hindi labis na nakakasama sa kalusugan ng tao at o sa hayop. Kabilang dito ang plastik, mga lata ng inumin, bote at organikong basura. Gayunpaman, ang di mapanganib na basura ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan at kapaligiran kung hindi ito maayos na napangangalagaan, tulad ng tamang koleksyon o pag-recycle. Malaking bahagi ng solidong basura ay maaaring i-recycle at muling magamit kung maayos ang proseso ng pagkolekta nito. Ang pangalawa naman ay ang mapanganib na basura. Ito ay may kakayahang makasisira sa mga tao, ibang mga organismo o sa kalikasan. Ang basurang ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon para sa paglapat ng lunas at pag-asikaso. Karamihan sa mga mapanganib na basura ay nagmula sa industrial na produksyon. May mga espesyal na uri ng mapanganib na basura at ito ay e-waste, medikal na basura at radioactive na basura. Ang e-waste ay isang basura na galing sa electric at electronic equipment katulad ng end-of-life computers, phones at home appliances. Ang medikal na basura ay nanggagaling sa mga healthcare facilities. Kasama na diyan ang mga ospital, opisina ng mga doktor, klinika ng mga veterinaryo at dental practices. Ang panghuli ay ang radioactive na basura. Ito ay naglalaman ng mga radioactive na material. Sa loob ng pag-compost, ipinapakita na ang bioaerosol ng halaman ay tumatagos sa sistema ng paghinga ng mga manananim dahil sa maliit na laki ng partikulo nito. Natagpuan nila na ang pangmatagalang pagkakalantad sa lugar ng pinagpupunitan ng mga nabubulok na basura ay maaaring sanhin nito. Kung kaya't meron tayong mga estratehiya sa pamamahala ng bioaerosol, may mga mahusay na aparato sa pagsasala na ginagamit upang mabawasan ang pagkahalo ng aerosol. Mahirap isagawa ang pagsusuri ng bioaerosol sa labas ng lugar ng composting. Ang mga bioaerosol malapit sa lugar ng planta ay nagpakita ng mataas na bilang ng A. fumigatus, ngunit ang pagkalat dulot ng hangin ay nagpapababa ng konsentrasyon ng mga ito. Ang plastic na basura ang pinakamahalagang sektor ng pagmamahala ng basura. Ang paggawa ng mga materyales na plastic ay lumikha ng isang kritikal na paalala para sa polusyon sa kapaligiran. Ang mga plastic naman na mas maliit sa 5 mm ay itinuturing na microplastics. Dahil sa katatagan ng mga kemikal na ito, nagdudulot ito ng dahan-dahang pag-ipon. Ang mga microplastics na ito ay higit na naaagnas sa mga nano-size na plastic. Epekto ng nanoplastic sa ecosystem. Ang proseso ng pagkasira ng mga microplastics upang maging nanoplastics ay hindi naganap na maunawaan. Ngunit, tsak na ito ay isang patuloy na proseso at ang pagkabulok ng microplastics ay nagtudulot ng pag-ipon ng maraming partikulo ng nanoplastics sa mga lugar kung saan hindi matindi ang pagbuo ng microplastics tulad ng gyre.
hanggang ngayon, wala pang epektibong paraan upang masukat ang dami ng nanoplastics sa kapaligiran. Ang mga mabibigat na bakal ay nagdadagdag sa kapaligiran dulot ng hindi tamang pamamahala ng basura, kung saan hindi maayos na nahihiwalay at sa pamamahala ng mga municipal waste. Ang mga mabibigat na bakal sa mga compost na produkto mula sa municipal waste ay isang pangunahing pinagmumulan ng mga ito. Mga estratehiya sa pagkontrol ng mabigat na bakal. Ang pagkontrol ng pagbabawas ng mga hakbang ay maaaring bawasan ng dami ng mabibigat na bakal, kabilang ang paghihiwalay, advanced na mechanical na paghihiwalay at panghuling pagsala ng produkto upang alisin ang mga particle ng mabibigat na bakal. Mayroon tayong mga estratehiya sa paghihiwalay ng basura sa pinagmulan at mga estratehiya sa pangwakas na paghihiwalay. Mga problema na dulot ng nabubulok at di nabubulok na basura. Ang mga nabubulok na basura ay maaari magdulot ng polusyon sa kapaligiran kung hindi ito tamang harapin. Samantalang ang di nabubulok na basura ay nag-iiwan ng matagalang epekto sa kapaligiran at sa ekosistema. Mga epekto ng basurang ito ay maaaring emisyon sa hangin, dulot ng usok sa pagsunog ng basura sa bukas na lugar, epekto sa kalusugan. Ang mga nakakalason na sangkap ay nalilikha mula sa nabubulok at di nabubulok na basura na maaari magdulot ng mga epekto sa kalusugan. Ito ay maaari magmula sa mga kontaminant na dumadaloy sa ating natural na ekosistema. Ang hindi maayos na pamamahala sa basurang biolohikal na nangongolekta ay isang malubhang peligro at nagiging sanhi ng pagkalat ng mga nakakahawang pathogen. Muli, sana ay may natutunan kayo tungkol sa mundo ng basura. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig.